Ang paghihiganti laban sa pang-aapi ng nakaraan. Buenos dias, sacerdos estudes. Kung wala sana mga Indyong nakaharang sa ilog, o kaya ay mawala na lahat ng mga Indiano sa mundo, hindi sana ay mas magiging malinis ang kapaligiran. Kapitan, bakit ba ako nagmumulta ang mga sama na pinulit? At bakit hindi bilisan ang paglalayag ng bapurtabo? Ginang, napakababa mo kasi dyan. At yan ang ating tinatahak kapag ating bilisan at tayo malalagos sa kabukiring iyon. Mangyari ni isa, walang malinis na lawas sa kapuluang ito. Oh, Basilio, kumusta na si Kapitan Chaco? Kagaya po ng dati, hindi na rin siya napapagamot kahit kanino man. Ngayon ay nutusan niya kung pumunta doon sa San Diego para tingnan ang kanyang mga pinapapahambahay. Ngunit sa katunayan, pinapapunta niya lang ako doon para malaya sa makahit-hit ng apyan. Salot ang opinion sa panahon ngayon. Ginagamit iyan noong araw ngunit hindi ko lubos maisip na labis sa paggamit ito ngayon. Tandaan niyo mga bata, nanatili lamang itong disina habang ang klase sa klasiko ay popular. Pero maiba ako. Ano ang lagay sa pagtatag niyo ng Akademya ng Wikang Kastila? Mabuti naman po, nakanda na po ang mga guro at ang paralang gagamitin. Palagay ko'y hindi yan matutuloy ang plano ng iyan dahil totoo si Padre Sibila. Ipagpalagay nating pinagpintulutan kayo, ngunit saan naman kayo kukuha ng pundo para dito? Aambag ang mga mag-aaral sa Sikapat. Ang mga komisyon naman ay hati sa Kastila at Pilipinas. At ang mga kumita naman ay handog ng isang mayamang sa katakaran. Kasama na ang mga kanyang isang bahay. Buti naman kung ganun. Sana'y magtagumpay kayo sa inyong inaasang mga bata. Paano? Mauna mo na ako. Sige po, Kapitan Basilio. Ano? Saan kayo nagtago? Hindi ninyo nakita ang bahaging pinakamainam sa paglalakbay, ang mga tanawin. Di naman ako nagtatagpo. Nakikita na ako ng mga ilog at tanawin. Ang kabuluhan lamang sa akin ay yaong may mga alamat. Kung alamat rin lang ang pag-uusapan, meron rin alamat ang Ilog Pasig. Mawalang galang po, Kapitan. Ngunit alam mo ba kung saan dako ng lawa namatay ang nangangalagang ni Vera, Labara o Ibarra? Talaga? Marahil ay natatagpuan tayong pruweba sa pangyayaring iyon. Ayon sa kwento, 13 taon nang nakakalipas, tinutugis noon ng mga kawal si Ibarra nang siya'y tumalon sa lawang ito at pinagbabaril hanggang sa siya'y maglaho sa kanyang paningin. At sa dakong iyon, sa may pangpang, ang tubig ay nakakulay dugo. Kung ganoon ang kanyang bangkay ay Nakasama na ng kanyang ama sa lawang ito. hindi ba't isang Filibustero ang kanyang ama? Pinakamurang libing, hindi Padre Camora. Ang isang Filibustero, kailan may hindi nagkaroon ng maranyang libing. Ayos lang po ba kayo, Ginoong Simon? Parang namumutla ho yata kayo. Oo, ayos lang ako. Mayroon ako maganda balita sa inyo anak.
po, Ama. Naalala mo po ba si Basilio? Daroon po siya ngayon sa Maynila at nag-aaral. Balita ko ay napakagaling niya sa klase. Sa isang taon ay magtutulog ka na ng Manila. Makakapag-aral ka na din tulad ng mga ibang dalaga sa bayan. Silo, mabuti at nariyan ka. Ang anak mo si Talis, nariyan ba? Narito po ako upang singilin dyan ng buwis. Buwis, kabayad ko lang noon isang buwan na. Noong isang buwan pa yun, kailangan mo magbayad ulit ng buwis para sa buwang ito. Ang buwis ay 200 piso. 200 piso? Abay, sumusubra naman ata kayo. Padre, saan kami nakakuha ng ganyang kalaki na pira? Magdahan ka sa iyo panalita, Talis. Isa pa, hindi ko na problema yun. Kapag hindi nyo nabayaran ng buwis sa tamang oras ay palalayasin namin kayo. At ipasa namin sa ibang lupain ito. Buting ka na pala, Basilio. Halika at matulungan kita sa iyong mga dala. Napaganda ka na ba ng mga tayo? Syempre naman, nakahanda na ang hapunan mo sa hapag. Ano nang balita habang wala ko? Dalawa sa ating mga katulong sa bukid ay nakulong. At ang isa'y na ipatapon sa isang malayong bayan. May ilan ding namatay na kalabaw. Wala ka na bang ibang ibabalita sa akin? Kundi po ganyan? Ang isa po nating katiwala ay namatay. Yung tagabantay ng kaingin. Hindi ko siya nabigyan ng disinting libing dahil siya ay isang hamak na mahirap lamang. Ano ang kanyang ikinamatay? Namatay ho siya dahil sa katandaan. Wala na ba kayong ibang ibabalita sa akin? Nakakawalang gana na ang inyong mga balita. Ano nang nangyari sa sagpang? Naalala ko na. Alam niyo bang si Kabisan Talis sa ilang linggo nang nawawala at napabalitang sa bayan na hawak raw siya ng mga tulisan. Kawawan Julie, para lamang matubos ang kanyang ama, siya'y naninilbihan kay Hermana Pinchang. Saan ka pupunta, Basilio? Akala ko ba'y kakain ka? Wala na ako ng gana. Kamusta na kayo, Ina? Maligayang Pasko po sa inyo. Naalala ko pa ang mga araw na magkasama po tayo ni na Crispin. Ni minsan, hindi ko po kayo kinalimutan. Sino man dyan? Anong ibig sabihin nito? Napapanggap si Ginoong Ibarra na bilang si Simon? Pero bakit? Papaano? Tandang-tanda ko pa noon, 2 silang lalaki. Ang isa ay isang bangkay na sinunog na may 2 baril. At ang isa naman ay isang tumulong sa akin na ilibing si Ina. Kung ganoon, sino si Ibarra sa kanyang 2? At sino ang mag-aalas si Simon? Sino yan? Mabog ka! Alam ko hanap ko yung mga brilyante. Sa katunayan, marami akong matiligong tinitindang alahas. Oo nga po, mga brilyante, lalo na matatandang brilyante, mga anino, katigilin. Mayroon ako ditong kwintas ni Cleopatra.
panalagawan. Akala niya tanimumulot na ako ng salapi. Gusto niyo bang palitan si Padre Camura at Ginoong Simon? Maaari mong itaya ang inyong mga brilyante. Pumapayag ako sa iyong nais. Wala rin namang maitataya ang kura. Kaya naman, papayag na lamang akong bayaran sa mga pangako. Sa halip na magbabayad kayo ay may mga kondisyon akong ilalatag upang mabayaran niyo sa ganyong paraan. Ngunit, Ginoong Simon, ano naman ang mapapala mo sa inyong mga hiling? Abay malaki. Sawang-sawa naman ako sa kakarinig ng mga kabutihan at hagad ko nang maipon lahat ng nagkakalat sa daigdig. Lipunin ang masama at linisin ang bayan. Kaya ba ganyan ang iyong kaisipan ay dahil sa pagkakahara sa iyo ng mga tulisan? Naamin ko. Ngunit napigilan ako ng mga tulisan ay walang kahit anong kinuha sa akin kundi ang dalawa kong revolver at mga bala. Kung gayon, lalagdaan ko ang kautosan ukol sa sandata upang maiwasan ang pagkakaroon ng mga armas ang mga tulisan. Huwag kapatid, marangal ang mga tulisan. Sila lamang ang tanging marangal na kumikita ng ikakabuhan nila. Ang kasamaan ay wala sa mga tulisan na bundok, nasa mga tulisan at bayan sa syudad. Gaya ninyo? Ha? Tunay nga, gaya ko at gaya nating lahat. O siya, tama na ang biruan at sugalan. Magtrabaho na tayo at marami pa akong lutasin. Walang galang na kapitan, ang guro ng Diwani ay humingi ng maayos na paralan. Hindi ba't may nagpanukala na gawaing paralan ng mga sabungan? Subalit merong tumutol dahil nagbabayad daw ng 450,000 piso ang nagpapasabong na walang kahirap-hirap. Huwag na muna natin pag-usapan ang tungkol sa usaping yan. Ngayon, may maaari ba tayong pag-usapan? Ang hiling po ng mga kabataan ukol sa wikang Kastila, Kapitan. Mapanghas na hilig bukod sa paglaktaw sa ating kapangyarihan. Sadyang kahina-hinala ang kahilingang yan. Tila isang anyo ng paghihimagsik at pag-aalsa. Uy, Lisido Penitente, kumusta ka na? Nakapag-aaliw ka ba ng mabuti? Ayos lang, at ikaw? Lubos akong nasiyahan. Akalain mo ba naman na anyayahin ako ng kura sa tiyanin na doon mamahinga? Marahil ay kilala mo siya. Si Padre Camura, lubos siyang mapagbigay at matapat. Mabuti naman. Napakaganda niya. Pagkasabi nyo, nalaman ko sa professor na may sakit ako. At susunduin ko na lamang ang babaeng iyon. Bagay. Penitente, nagdaan mo rin ang kasulatan na ito. Ano yan? Papamanghin. Ngunit kailangan ko munang mabasa. Mahaba ito. Ito ay protesta sa kahilingan sa makaraig at ang kanyang mga kasama ay may kahilingan ukol sa pagtatago ng akademya ng wikang Kastila. Paumanhin, ngunit hindi ko lalagdaan ang kasulatan na iyan hanggat hindi ko maunawaan kung para saan iyan. Malalaman natin kung sino ang may natutunan sa aking itinurong aralin. Maganda ang lahat, pagkat isa-isahin ko kayong tatanungin. Ay! Oh! Ay! Kasido! Tumayo ka at sagutin mo aking tanong. Sinasabi ng aklat na ang salaming kalaing ay binubuo ng kanso o ng iba pang kalaing. Totoo o hindi? Ganyan ang sabi ng aklat, Padre. Oh, nariyan na pala siya. Kaninang umaga, salubong ko si Padre Arin. Nabanggit niya sa akin na pag-usapan ng ating pakay sa Los Balos. At nabanggit din ng lahat na tutol sa ating kahiligan. Ngunit hindi tayo makakasiguro sa lupaing iyan. Tama ka. Yan din mismo ang aking sinabi kay Padre Arin. Ang sabi niya ay si Don Custodio ng ilang sangguni ng lupon ang siyang magdesisyon.
Ngunit, paanong paraan naman tayo makikipag-ugnayan sa kanya? Mayroon dalawang paraan sinabi sa akin si Padre Ariel. Ang mananayaw na si Pepay. Isa pa sa paraan ay lapitan si Ginoong Pasta na isang Pilipino at kaibigan ni Padre Fernandez, ang tiyuhin ni Isagani. Wala na bang ibang paraan? Hawag kang umarte pa. Isipin mo lamang ang ginhawang may dudulot sa atin ito. Kilala kong babae si Matia. Hindi naman siguro masama kung ating muna susubukan ang paraan hindi mahal. Subukan ko kausapin si Ginoong Pasta. Ngunit hindi ako sigurado makatagumpay. At kung hindi talaga, tiyak natin gawain ang ibang paraan. Marahil ay tama si Isagani. Hintayin na lamang muna natin ang resulta ng kanyang pagkikipag-usap kay Ginoong Pasta. Lupain ang panukala. Mapatuloy kayo, Isagani. Abay, pasensya ka na. Hindi ako nakikialam sa ganyang usapan. Hindi maayos at alanganin na ang aking kalagayan, kaya ay kinakailangan ko pa rin mag-ingat sa aking mga ari-arian. Pamali po, hindi po namin naayos na malagay kayo sa pagitan alaman. Ang buhat na yun namin ay sa lamang. Sadyang makaiba lang ng pamaraan. Hanga ang iyong kasagutan, ngunit ipagpaumanin mo, pagkat ako hindi pa rin sang-ayon. Lagi po sa akin sinasabi ng aking ama na alahanin ko ang iba tulad ng sa aking sarili. Ito hindi lamang para sa aking sarili, kung para din sa iba. Masyado ka pang bata, iho. Hindi po alam ang lahat ng iyong sinasabi. Kapag ako'y naging katulad sa ninyo at lumingon sa aking nakaraan, ang nakakita ko mga gawin ko para sa sarili lamang at hindi sa bayan, sa halip na matuwa. Mahiya ako! Mawalang galang po. Panmanuhin ko kayo ang naabala. Mawalang po ako. Kaawang ang binata. Kung lahat sana ay kumikilos at nag-iisip kagaya niya. Nasaan na ang 9,000 piso na iyong inutang, Quiroga? Wala akong alam. Empleyado o opisyal. Kliyente, sundalo. Lahat sila ay utang akil, pero wala bayad. Hindi ko alam kung paano bayad utang. Tulong kakake o ruga. Ngayon ko pa naman kailangan ng salapi, pero alam mo naman kaibigan kita. Kung gusto mo, gawin na lang natin 7,000 piso ang utang mo. O ano, kung papayag ka ba? Sige. Paano ko sa kikita? Pero, delikado ko sa bando. Baka kulit tayo sundalo. Shh! Huwag kang maingay. Ngayong gabi, may darating na ilang kahong baril. Gusto kong tulungan mo kung itago sa iyong bodega. Sige. Ako hindi takot. Tulog na ang Quiroga sa kaibigan. Pero ingat ka. Huwag damay Quiroga ha. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa iyo. Sagot kita. Nakakasar na talaga. Hindi na ako babalik doon. Isutumpa ko na pag-aaral. Oh, bakit ka narito? Hindi ba't may klase ka pa, Placido? Hindi na ako papasok. Ipinahiya ako sa harapan ng buong klase. Lalabas mo na ako saglit, inay. Tatalon na lamang ako sa dagat at manunalisan bago ako bumalik sa pamantasan. Ginong Simon, magandang hapon sa iyo. Maaari ba ako matulungang makarating sa Hong Kong? Halik at samahan mo ko papunta kay Iris.
Mga Indio nga naman, walang ginawang maayos sa kahanga-hanga. Walang aking talino ang mga Indio na dapat ipagmalaki. Kung ganun, ay sigurado masasawi lamang sila. Ano ba yan? Ano gagawin ko? Maubos na kay oras sa pagmamasya. Kailangan ko na ito mapadesyonan. Ngayon na. Napakagaling ko talaga. Ang aking pagmamasya ay natapos na sa wakas. Magkano naman ang bibigay nila sa mga praile? Dapat mo malaman ang mga buong kikitain ng palabas ay mauuwi sa kumbento at pari. Ang palabas ay humati sa Maynila. Mayroong nagsitutol dito bilang masagwa at laban sa moralidad, tulad ni na Don Custodio at ng mga praile. Mga babaeng mag-asawa at may kasintahan. Mayroon namang nagtanggol dito, mga pinuno ng hukbo at ng mga marino, ang kawani, at maraming matataas na tao. Ang mga praile ang may pakanan kung bakit ay maraming tao ang dadalo sa padulaan. Kaya lamang narito ang mga ito ay para malaman kung bakit bawal at dapat ipagbawal ng mga pare ang palabas. Hudyat ay sa putok. Tila may mga binabalak ang mga ito. Oh, ano nangyari? Dumating na ang pasya ng Katapayo. Naku, hindi naman tunay na artista at hindi pa marunong umawit ang mga gumanap. Sayang lamang ang oras. Salamat sa kooperasyon, Bipay. Walang anuman. Ito sa iyong mukha ang sakit sa sagot ng kabataan. Tama ang iyong sinabi. Napansin sa isaganin na malungkot, hindi ba't masyado pang maaga? Upang malungkot isaganin. Anong nangyari? Wala naman ito. Ang inyong yun, nangangahulugan ng isang pag-ibig. Magaling! Hindi ba't napakagaling na itong simpaling ko? Palitan. Isang henyo. Ganitong lalaki ang nanarapat lamang ko sa langit. Isang maganda at marangyang babae na tulad mo. Napadala ko kayo, Ginoong Simon. Tumuloy muna kayo. Kumusta ang may sakit? Maluban ang kanyang kalagayan. Mahina na ang kanyang pulso at halos hindi na tumitibok ang kanyang puso. Wala na rin siyang kaganaganang kumain. Sa loob ng isang oras ay sisikla ang revolusyon sa hudyat ko. Ihanda ko na ang lahat na titiyak kung ako'y magwawagi. Nandito ako para ialok ko sa iyo ang iyong kamatayan o ang iyong kinabukasan. Kanino ka papanig? Ano ba ang maaari kong gawin? Madali lang, Basilio. Mamuno ka sa pangkat na papasok sa kumbento. At kunin ng isang taong bukod tangi sa akin at kay Kapitan Tiago. Si Maria Clara. Oo, nais kong ilikas mo siya. Pero nahuli na po kayo ng dating. Bakit? Anong ibig mong sabihin? Si Maria Clara ay patay na. Anong patay na? Totoo, sinalaysay na ito ni Padre Arjen sa liham. Hindi yan totoo. Buhay pa si Maria Clara. Sinabi mo lang yan dahil ayaw mo siyang kunin. Ilang araw na siyang matamlay at may sakit. Napunta ako ng kumbinto para malaman ang kanyang kalagayan. Ginoong Simon, si Maria Clara ay... Ginoong Simon, Namatay siyang hindi ko man lang nakita. Namatay siyang hindi nalaman na nabuhay ako para lamang sa kanya. Namatay siyang nagdurusa. Hindi po ko alam kung nasaan si Don Bubonso.
mapatay mga katubaran na gusto ko pa rin siya makita. Ano sa palagay mo si Juanito? Masayahin, siyang tao, mapagbiro. Natulog doon sa dalampasigan. Kaya ka ba nagkakaganyan dahil sa pagsama ko kay Juanito? Ang aking tiya lang naman ang may gusto kay Juanito eh. Ikaw nga dyan, kani-kaninong magagandang nilag mo na lang ang ipinali ang iyong mga tingin. Tuwing pinangamasdan ko ang kabundukan ang nakaramdam ko ng kalayaan. Pangarap, pangarap. Ang sabi ni Tia Torina, kailan may hindi mahahango sa pagkabusabos ang bayang ito. Isa naman kasi siyang hangal. Hindi siya mabubuhay nang walang alipin. Paano kung walang mangyari sa inyong pinaglalaban? Paulita, kailangan na natin umuwi. Gumagabi na. Sumabay ka na sa amin, Izagani. Ano bang nangyayari? Napakabuti. Tuloy kung wala kang mas mahanggang sa isang lingkod na tayong mga kasabi sa kapatinan ay ibibilang kong lahat. At ikinatutuwa mo pa ang bagay na iyan? Hindi nga kasi, walang klase, walang klase. Bilay! Ayos ka lang ba? Ano ang nangyayari? Huwag mo kalimutan na akong tutol na tutol at kaya lamang masilaw. Ayaw pa mapagliwanagan kayo. Tandaan mo yan. Oh, Basilio, marangat kong kaibigan. Ngayon na parito ka, samantalang ngayon nilalayuan mo kami. Bakit po pati ako'y... Huwag kang magalala kaibigan. Halika na sa akin sa sakyan at ibabalita ko sa iyo ang nangyari kagabi. Ngunit, wala ako roong gabi at hindi ako dumalo sa piging na iyon. Magsasabi ko lamang ito dahil sa mga pagbabawa ng kilos ukol sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa ninais nila, Tio Padre. Isagani, isang pagkatandaan ng karunungan ay hindi ipinagkaloob kundi isang karapat-dapat lamang. Ang gagawan ito ng mga padre, ang bayan ito ay naialipin kaya naman ay nagtutong magkunwari ito. Ang nagkakarian ay lumilikha ng mga alipin. Ang mga kilos ay kinikilos ng prayle ay galing lamang sa pamahalaan. Kung gayon ang duwag pala sa isang pare kung makatago sa likod ng pamahalaan. Ang ibig kong sabihin ay mga batas na mabuti ang layunin, ngunit masama ang ibinubuga. 3, go. Ngunit hindi niya matatango. Pwede ng ambang pamahalaan at mga prayle at pumipili ng kami mga Indio ay maghanap ng karunungan dahil sa inyong pag-aglaho sa amin na kawalang pinag-aaral at kamamangan. Damit ng Francisco ang dapat isuot ng bangkay. Maliligtas nito ang bangkay ni Kapitan Tiago sa apoy ng imperno. Dapat prak ang suot ng bangkay. Meron akong nakahandang prak na aking may ibenta sa halagang 32 piso. Binabaan ko ang presyo na 4 na piso sapagkat naging suki ko ang kapitan noong buhay pa siya. Dadamitan ang bangkay ng alinmang damit ng luman ito. Hindi na pumunta ng Diyos ang damit na sinusuot. Basilio, anong nangyari sa iyo? Nabilanggo ako ng ilang linggo dahil ako'y maling na paratangan. Ginoong Simon, isa akong masamang anak at kapatid. Kinalimutan kong sila ay pinaslang, kaya pinarasahan ako ng Diyos. Nakanda na akong magiganti ngayon at bigyan katarungan ang kailang pagkamatay. Magaling. Talagang nasa panig ko ang katwiran. Halika't sumama ka sa akin. Ito ay papasabog. Tama. Nitroglycerina. Isang malaking kasiyahan ang magaganap at sa ganap na alas 9 ng gabi. Sasabog ang bomba. Papa, papatayin natin silang lahat? Bakit? Natatakot ka ba, Basilio? Hindi.
Dahil ang mundo ay walang malasakit, bakit ko sila pagmamalasikitan? Nagmamalasakit ba sila sa akin? Gusto kong marinig sa iyo, Basilio. Hintayin mo ako ng alas 10 sa harapan ng simbahan ng San Sebastian. Sige, magkita tayo mamaya. Saan ka pupunta? Bitawan mo na ako! Kailangan ko makita si Paulito sa huling sandali! Gusto mo ba mamatay? Ha? Ano po yung nagsasabi mo, Basilio? Makinig ka sa akin. Huwag kang tumuloy dahil sasabog ang bahay na yan. Ano? Bitawan mo na ako! Si Paulita! Si Paulita, may madamay kaya, bitawan mo na ako! Mas makabubuti kung umalis na tayo sa lugar na ito. Bitawan mo na ako! Sagani!